Sa isang mapayapang araw ng Agosto sa lungsod ng Puerto Princesa, Palawan, biglang nabalot ng pangamba ang katahimikan. Isang dalagang tahimik, mapagmahal sa pamilya at puno ng pangarap ang bigla na lamang nawala. Si Jovelyn Galieno, isang third-year criminology student, isang anak, isang kapatid, ay naging sentro ng atensyon ng buong bayan at ng social media matapos siyang hindi na muling makauwi. Isang misteryo ang bumalot sa kanyang pagkawala na hanggang ngayon ay tinatanong ng marami. Ano ang tunay na nangyari kay Jovelyn Galieno? Totoo bang sa kanya ang natagpuang mga buto? O isa din ba siya sa sinasabing biktima ng taong ahas sa pinagtatrabahuan nitong sikat na mall? Sa video ito, ating himayin ang bawat pangyayari, ating tuklasin ang bawat motibo, ating alamin ang bawat anggulo, ating kilalanin ang bawat sangkot, ating siyasatin ang bawat pagkatao, at sama-sama nating hukayin ang buong katotohanan sa isang nakakakilabot na pagkawala. Si Jovelyn Galieno, 22 years old, ay ipinanganak at lumaki sa Puerto Princesa, Palawan. Kilala siya ng kanyang mga kaibigan at kapitbahay bilang isang tahimik at mabait na dalaga. Isa siya sa mga anak ng pamilya Galieno, na kilala rin sa kanilang pagiging masipag at relihiyoso. Bata pa lamang si Jovelyn ay masinop na siya sa kanyang mga gawain. Mahilig siyang magbasa at madalas ay tumutulong sa gawaing bahay. Ayon sa kanyang pamilya, si Jovelyn ay mas pinipiling manatili sa kanyang bahay kaysa gumala at madalas ay kasama lamang ang kanyang mga kapatid. Natapos niya ang kanyang high school sa San Jose National High School sa Puerto Princesa at nang siya'y tumuntong sa kolehiyo, pinili niyang mag-aral ng Bachelor of Science in Criminology sa Fulbright College. Ipinagmamalaki siya ng kanyang pamilya sapagkat isa ito sa mga pangarap niyang makapagsilbi sa bayan bilang isang alagad ng batas. Bukod sa pagiging estudyante, siya rin ay nagsumikap na tumulong sa kanyang pamilya. Sa katunayan, nagtrabaho siya bilang sales lady sa Robinson's Place, isang mall sa Puerto Princesa City, upang matustusan ang kanyang pag-aaral at pang-araw-araw na gastusin. Ngunit ano nga ba ang mga pangyayari bago ang pagkawala ni Jovelyn? August 5, 2022. Isa itong ordinaryong araw para kay Jovelyn. Pumasok siya sa trabaho bilang sales lady sa Robinson's Place sa Puerto Princesa. Huli siyang nakita ng kanyang mga kasamahan bandang alas 6 ng gabi. Nag-time out siya sa trabaho bandang 6:30 p.m. Ayon sa kanyang pamilya, dapat ay umuwi na siya pagkagaling sa trabaho gaya ng kanyang nakagawian. Subalit makalipas ang ilang oras, napansin ng kanyang mga kapatid at ina na wala pa rin si Jovelyn. Hindi na rin siya makontak sa kanyang cellphone. August 6, 2022. Kinabukasan, nag-umpisang magtanong ang kanyang pamilya. Nakipag-ugnayan sila sa mga kaibigan ni Jovelyn, sa kanyang workplace at sa mga otoridad upang alamin kung nasaan siya. August 10, 2022. Isang CCTV footage ang inilabas kung saan sinasabing nakita si Jovelyn sa loob ng mall. Ngunit marami ang nagtaka at nakapansin na tila hindi malinaw ang kuha ng kamera at may mga agam-agam na baka ito ay na-edit o hindi totoo. Habang tumatagal, mas dumadami ang mga espekulasyon lalo na sa social media.
Isa sa mga pinakaumugong na teorya ay ang posibilidad ng inside job o ang pagkakasangkot ng mismong mga taong malapit kay Jovelyn. Ayon sa mga netizens at ilang independent investigators, may mga inconsistencies sa mga testimonya ng ilan sa kanyang mga kamag-anak. May mga naunang pahayag na tila scripted at may mga impormasyon na tila nauna pa nilang nalaman bago pa man ito maibahagi ng mga otoridad. Nakapagtataka rin kung paanong ang isang kamag-anak niya na di umano'y may koneksyon sa dating law enforcement ay masyadong mabilis ang pagkaka-access sa ilang CCTV footage at detalye sa kaso na hindi naman agad isinapubliko ng PNP. Ayon sa teorya, posibleng may itinatago ang mga ito. Maaring may alam sila o sadyang may kinalaman sa pagkawala ni Jovelyn sa kadahilanang pinansyal, internal family conflict o pagkakasangkot sa isang mas malalim na sindikato. Isa din sa pinaka-nakakabiglang teorya ay ang body swap theory. Ayon sa forensic science, ang natural decomposition ng katawan ng tao ay umaabot ng 1 hanggang 3 buwan, depende sa kondisyon ng paligid. Ngunit ang sinasabing bangkay ni Jovelyn ay kalansay na lamang matapos ang 17 araw. Hindi ito tugma sa natural na pag-agnas, lalo pat isang tropical na lugar gaya ng Palawan kung saan mas basa at humid ang paligid. Marami ang nagtatanong, bakit tila minadali ang pagkasira ng katawan? Sino ang may access para gawin ito? At kung hindi si Jovelyn ang bangkay, nasaan siya ngayon? Ayon sa ilan, posibleng ang bangkay ay ibang tao at ginamit lamang upang isara ang kaso. Maaring ito'y mula sa isang unclaimed cadaver na isinentro sa narrative upang mapanatag ang publiko. May mga ulat naman mula sa ilang IT professionals at investigative netizens na nagsasabing ang social media at mga online activity logs ni Jovelyn ay biglang nawala o binura makalipas ang kanyang pagkawala. Ayon sa mga ito, active pa raw ang kanyang FB Messenger ilang araw matapos siyang ideklarang nawawala. Ang mga login attempts at location pings na tila hindi tumutugma sa sinasabing lokasyon ng pagkawala. Ang tanong, kung siya'y patay na, sino ang gumagamit ng kanyang account at bakit may mga online traces mula sa ibang lugar? Posibleng siya ay buhay pa noong mga panahong iyon at nasa ilalim ng kontrol ng mga taong may motibong pagtakpan ang katotohanan. Isa rin sa mga makatwirang teorya ay ang pagtutok sa posibilidad ng human trafficking. Ang Palawan, bagamat tahimik at tila ligtas, ay may mga daungan at private ports na pwedeng gamitin ng mga sindikato para sa ilegal na gawain. May mga report din na nawawalang kababaihan sa rehiyon, ngunit hindi kaanong nabibigyan ng atensyon. Ayon sa mga human rights advocates, si Jovelyn ay isang ideal target. Batang babae, estudyante, simple ang buhay at hindi masyadong exposed sa mataas na koreksyon. Posibleng siya ay na-recruit o nadukot sa loob ng mismong mall at isinakay agad sa kotse na hindi na na-trace. Ang itinurong bangkay di umano ay peke at ginamit para ihinto ang investigasyon at mawala ang pressure sa otoridad. Isa pang tinitignang anggulo ay ang controlled DNA result. Niluto nga ba ang resulta? Ang DNA result na nagsabing ang kalansay ay kay Jovelyn ay isinagawa umano sa isang regional lab ng PNP, ngunit hindi ito isinailalim sa independent verification ng isang third-party forensic institution. May mga naglabasang screenshots at claim na posibleng na-influence ang resulta o ginamit lamang ang sample ng gamit ni Jovelyn upang ikabit sa sinasabing kalansay.
Ngayon, tanong ng publiko, bakit hindi isinapubliko ang full DNA report? Bakit walang second opinion? At bakit tila minadaling ilibing ang bangkay? Kung totoo ang haka-haka, maaring isang malaking cover-up ang isinagawa upang protektahan ang mga taong nasa likod ng pagkawala ni Jovelyn. Samantala, matapos ang halos 3 linggo ng paghahanap, espekulasyon at samot-saring teorya, isang nakakagimbal na balita ang yumanig sa buong bansa. August 23, 2022. Ayon sa ulat ng Philippine National Police, ilang malapit na kamag-anak ni Jovelyn Gallieno, ang kanyang pinsan na si Leobert Dasmariñas, ang kusang loob na umamin sa krimen. Ayon sa pahayag ni Leobert, ginamit ang katawan at pinaslang niya si Jovelyn noong mismong araw ng pagkawala nito sa Puerto Princesa, Palawan. Ang pahayag na ito ay ikinagulat ng publiko lalo na't sa mga unang araw ng investigasyon, wala itong nabanggit tungkol sa pagkakasangkot niya sa kaso. Sa kanyang sariling testimonya, inilahad niya kung paano niya sinamahan si Jovelyn matapos itong umalis sa trabaho at doon na raw niya isinagawa ang krimen sa isang masukal na lugar sa Santa Lourdes kung saan din nahanap ang umano'y kalansay. Labis ang galit, hinagpis at pagkadismaya ng pamilya ni Jovelyn sa revelasyon ng pinsan. Isang taong pinagkakatiwalaan, kadugo at tila kapamilya ay siya pa palang salarin. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-amin, marami pa rin ang hindi kumbinsido sa kabuuan ng istorya. Marami ang nagtanong, bakit ngayon lang siya umamin? Totoo bang kusa niyang isinuko ang sarili o may pumilit sa kanya? May iba pa ba siyang kasabwat? Bakit tila hindi tumutugma ang forensic findings sa timeline ng kanyang sinasabi? Bagamat umamin si Leobert, ilang legal experts at social media investigators ang nagtaas ng kilay sa mga detalyeng ito. Halos sabay ang pag-amin ni Leobert sa pagkakadiskubre ng bangkay. Tila ba na pressure siyang umamin dahil may ebidensyang nakita o kaya'y inutusan siyang akuin ang krimen. Ayon sa ilang kaanak, wala namang matibay na motibo si Leobert para gawin ito at kahit pa may personal conflict, tila hindi ito sapat para mauwi sa brutal na pangyayari. Sa mga kuhang video at interview, tila hindi kayang buuin ni Leobert ang buong detalye ng krimen at tila may mga parte ng kwento na tinutulungan siyang sabihin na animoy tinuturuan siya. Ayon naman sa ilang netizens, si Leobert ay maaring ginamit lamang bilang fall guy, isang taong isinakripisyo upang itigil na ang investigasyon at mapatahimik ang publiko. Maaring totoong may kasalanan siya pero hindi siya ang nag-iisang salarin. Sa kabila ng lahat, may mga tanong pa rin na nananatiling walang sagot. Nasaan ang kompletong forensic report? Bakit hindi ito isinapubliko? Tugma ba talaga ang DNA sa kalansay kay Jovelyn? O posibleng may pagkakamali o pagmamadali sa resulta? May ibang sangkot ba sa krimen bukod kay Leobert? Bakit tila masalimuot at hindi kompleto ang kanyang salaysay? Noon ngang August 23, 2022, sa bisa ng kanyang pag-amin, itinuro mismo ni Leobert Dasmariñas, ang pinsan ni Jovelyn Gallieno at umaming salarin, ang lokasyon kung saan niya umano itinapon ang katawan ni Jovelyn matapos nitong gawin ang krimen. Ang lugar ay nasa sitio Pulang Lupa, Barangay Santa Lourdes, isang liblib na bahagi ng Puerto Princesa, Palawan. Isang masukal at mabatong kagubatan na may mga bangin at matataas na damuhan. Hindi ito madaling puntahan. Kailangan pang maglakad sa matarik
at maputik na daan patungo sa isang patag na bahagi sa gilid ng bangin. Pagdating doon, kasama ang mga operatiba ng PNP, Scene of the Crime Operatives o SOCO, media at ilang miyembro ng pamilya Galliano, itinuro ni Liobert ang mismong lugar kung saan niya umano itinapon ang katawan ni Jovelyn. Sa lugar, natagpuan ng mga otoridad ang sumusunod: isang bungo ng tao, isang butong kalansay, kabilang ang mga tadyang at hita, isang peraso ng damit at isang pares ng underwear, bag na may ID at school documents sa ngalan ni Jovelyn Galliano. Sa unang tingin, tila tugma ang mga ebidensyang ito sa isang taong pinaslang at tinapon sa naturang lugar. Subalit nang makita ng pamilya ang mga gamit, isang bagay ang agad nilang itinanggi: ang underwear na natagpuan sa lugar. Ayon sa kapatid ni Jovelyn at sa kanyang ina, hindi raw sa kanya ang underwear na nakita. Bukod sa ibang-iba raw ang disenyo, hindi raw iyon ang uri ng panloob na isinusuot ni Jovelyn base sa kanyang mga personal na gamit. Isa itong detalyeng bumaliktad sa inaakalang pagsasara ng kaso. Dito muling umigting ang alinlangan ng publiko. Kung hindi sa kanya ang ilang gamit sa lugar, paanong matitiyak na siya nga ang mga buto na natagpuan? Isa pa sa pinaka-pinagtatalunang bahagi ng kaso ay ang bilis ng pagkakalansay ng katawan. Nawawala si Jovelyn ng halos 3 linggo lamang, ngunit kalansay na agad ang natagpuang katawan. Ayon sa ilang forensic experts, ito ay labis na kahina-hinala. Sa ilalim ng normal na kondisyon ng Pilipinas, ang full skeletonization ay kadalasang umaabot ng 1 hanggang 3 buwan, depende sa panahon, hayop sa paligid, at lokasyon. Mabilis ang agnas, ngunit hindi kasing bilis ng 3 linggo upang maging purong kalansay. Posibleng tinulungan ng mga hayop ang mabilis na pagkakaagnas, ngunit walang sapat na bakas ng pagkagat o pagsira sa mga buto. Posible din na may kemikal na isinaboy sa katawan upang mapabilis ang decomposition, ngunit walang resulta ng toxicological analysis na inilabas. Dahil sa mga detalyeng ito, maaring ang katawan ay hindi nga kay Jovelyn at inihain lang upang isara ang kaso. Ayon sa initial report ng PNP, base raw sa nakuhang DNA sample mula sa labi at sa biological mother ni Jovelyn, nagmatch ito ng 99.9% at ipinahayag nilang si Jovelyn Galliano nga ang natagpuang mga buto. Ngunit, hindi isinapubliko ang buong DNA report. Walang independent third-party forensic verification. Walang isinagawang autopsy na nailahad sa publiko. At dahil dito, nananatiling may duda ang ilang bahagi ng publiko. Marami ang naniniwala na bagamat si Liobert ang umamin at bagamat may buto na natagpuan, hindi ito sapat upang tuluyang tapusin ang kaso. May ilan pang posibilidad na isinaalang-alang ng mga mamamahayag at netizens. Ayon sa kanila, maaring inilagay lang ang mga gamit ni Jovelyn sa tabi ng ibang bangkay upang palabasin na siya ito. Dagdag pa, maaring na-coerce o tinakot lamang si Liobert upang akuin ang krimen upang mailigtas ang tunay na nasa likod ng pagkawala. May mga tao di umanong nasa likod ng krimen na hindi nais mabunyag, kaya't maaring binuo ang isang convenient narrative. Mga buto, isang confession, isang closed case. Bagamat may mga buto, may confession at may DNA result, ang puso ng pamilya at ng sambayanang Pilipino ay hindi pa rin panatag. Dahil sa dami ng butas sa kwento, mga hindi tugmang ebidensya,
at mga detalye na tila pinalampas. Mananatiling buhay ang hinala na may mas malalim pang katotohanan sa likod ng kaso ni Jovelyn Galliano. Ang hustisya ay hindi lang basta pag-amin. Ito ay pagtutugma ng buong katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. Sa gitna ng malawakang paghahanap kay Jovelyn Galliano, isang nakakatindig balahibong teorya ang muling lumutang sa isipan ng publiko. Isang urban legend na ilang dekada nang ikinukwento, paulit-ulit na itinatanggi, pero hindi rin tuluyang nawawala. Paano kung ang pagkawala ni Jovelyn ay may kaugnayan sa tinatawag na Snake Man ng mall kung saan siya nagtatrabaho bilang sales lady? Ang Snake Man Fury ay isang kilalang urban legend sa Pilipinas noong dekada 90 na sinasabing may nilalang na inaalagaan ang isang mayamang negosyante. Kalahating tao, kalahating ahas at itinatago umano sa secret basement ng isang sikat na mall. Ayon sa kwento, ang Snake Man ay inilagay sa ilalim ng mall at siya ay inaalayan ng mga babaeng customer o empleyado na nawawala ng walang bakas. May one-way mirror umano sa fitting room kung saan pinagmamasdan ng nilalang ang mga kababaihan. Kapag may napusuan ito, bigla na lamang silang nawawala. Ang mga nawawala ay hindi na natatagpuan kailanman. At kapag may nakahanap ng katawan, hindi na ito makilala o kalansay na lamang. Noong naibalita ang pagkawala ni Jovelyn Galliano, ilang netizens at urban legend followers ang muling nag-ugnay sa kwento ng Snake Man sa kanyang kaso. Nangyari ang pagkawala niya pagkatapos ng kanyang shift sa trabaho sa isang kilalang mall sa Puerto Princesa sa loob mismo ng Robinson's Place, Palawan. Walang CCTV footage na malinaw na nakita siyang lumabas ng mall. May mga kuha raw pero malabo at tila pinutol ang galaw. Bakit wala man lang matinong record? Ang kanyang cellphone ay nag-last ping umano malapit pa rin sa mall. May mga tauhan sa mall na umano'y takot magsalita at ang ilang detalye ay tila iniiwasan din ng management. Paano kung totoo ang basement theory ng Snake Man? Maaring mayroon ngang mga lugar sa loob ng mall na hindi nabubuksan ng publiko. Bakit tila agad na itinuturo ng pulisya na nasa labas na ganap ang krimen? Hindi ba dapat sinimulan muna sa lugar ng kanyang trabaho? Posibleng itinapon lang sa Santa Lourdes ang katawan upang ilihis ang investigasyon. Habang ito ay urban legend, ang ilang pangyayari sa kaso ni Jovelyn ay tila nagpapahiwatig ng mga hiwaga. Una, kalansay agad matapos ang 3 linggo. Ikalawa, hindi tumutugmang underwear. Ikatlo, walang CCTV ang critical moments. Ikaapat, biglang pag-amin ng pinsan sa sakto at tamang oras. Bagamat walang ebidensyang pisikal na magpapatunay sa teoryang ito, mahalagang tandaan na ang alamat ay hindi basta-basta namamatay kung walang pinaghuhugutan. Maaring ito ay isang simbolo ng mas malalim na korupsyon, pagtatago, at kasinungalingan na umiikot sa loob ng sistemang dapat sana ay nagbibigay ng proteksyon sa mga kababaihan. Hindi natin sinasabi na totoo ang Snake Man, pero sa kasong puno ng butas, lihim at kalituhan, kahit ang pinaka-imposibleng teorya ay nakakahanap ng puwang. At sa pagkawala ni Jovelyn Galliano, kung ang CCTV ay hindi nagsasalita, kung ang DNA ay may tanong, at kung ang salaysay ay tila hinubog, ang mga tao ay kusang magkahanap ng ibang paliwanag. Maging alamat man ito o hindi, isa lang ang malinaw.
ang sistema ay may itinatago at ang hustisya ay hindi natatapos sa isang kumpisal. Hanggang ngayon, patuloy ang panawagan ng hustisya ng pamilya ni Jovelyn. Hindi pa rin sarado sa kanila ang issue, lalo't kulang sa transparency at katibayan ang naging proseso ng investigasyon. Maging ang Commission on Human Rights ay nagpahayag ng pakikiisa at pagnanais na magsagawa ng mas malalim na pagsusuri. Ang kaso ni Jovelyn Galliano ay hindi basta kaso ng pagkawala. Ito ay tila isang laro ng manipulasyon, sabwatan at pagtatago ng katotohanan. Hanggang ngayon, wala pa ring matibay na ebidensya at mistulang tinakpan ang tunay na nangyari. Kung may mga taong sangkot sa kanyang pagkawala, malinaw na sila ay may impluwensya, marunong magtago at may access sa sistemang dapat sanay nagbibigay ng hustisya. At ang tanong na nananatiling bumabagabag sa isip ng sambayanan, buhay pa ba si Jovelyn Galliano? O pumanaw na siya, ngunit hindi sa paraan na ipinapakita sa atin?